741. Huwag mo pa siyang patayin. Umungol si Yano. Yes, Your Highness. Kinagat ng matandang lalaki ng Hopeful Realm ang kanyang dila, dumudugo ang sarili niyang ngipin, na naglalayong itoon ang kanyang espiritu. Sa kasamaang palad, ang kanyang mental energy ay sinipsip ng 2 beses ni Lance, at bagamat ito ay napakaikli, ang pagkawala ng kahit kaunti sa kanyang mental na enerhiya at ang pagsisikap na maging katulad ng kung walang nangyari ay hindi na posible. Uminom. Ang matandang lalaki ng Unity Realm ay bumaantong hininga, at biglang kumuha ng saklay. Ang saklay na ito ay ang kanyang sandata, na orihinal na ayaw gamitin ang kanyang sandata laban sa isang likas na antas at kilala na pinagtatawanan, ngunit siya hindi inaasahan na mapipilitin siyang gumamit ng saklay. Boom! Ang saklay ay tumangay patungo kay Lance mula sa malayo, isang walang katulad na puwersa ang naghiwalay sa hangin at napunit kay Lance. Kapansin-pansing nagbago ang mukha ni Lance, ang kapangyarihan ng Unity Realm ay talagang pambihira. Ang bolang kristal sa kamay ni Lance ay napuno ng kanyang panloob na enerhiya at naglabas ng walang katapusang dami ng maliwanag na liwanag, ang maliwanag na liwanag na gumagawa ng isang proteksyon na kalasag. Ang lakas ng matandang One Battle of the Unity Realm ay agad na napunit ang proteksyon na kalasag ng bolang kristal, at, higit pa rito, napunit ang likas na abstruse na chi ni Lance. Wow! Lumipad ang katawan ni Lance at bumangga sa isa sa maliliit na bahay na gawa sa kahoy ng manor. Ang puso ni Lance ay walang katulad na sindek, ang lakas ng Unity Realm ay napakababa para mahadlangan, at sa likas na chi, walang makakapantay sa Unity Realm, ito ay hindi lamang isang antas ng kapangyarihan. Kahit na ito ay si Talia, hindi niya ito kayang labanan, ngunit ang dahilan kung bakit niya nagawang patayin ang Unity Realm ay dahil sa kanyang nakakabighaning pag-atake, puro kapangyarihan laban dito, walang makakagawa nito. Gayunpaman, sa kabutihang palad, ang bolang kristal ni Lance ay sumalungat sa halos lahat ng kapangyarihan, at gayon din ang likas na abstruse na enerhiya, kaya ang pag-atake ng enerhiya sa sangkap ni Lance ay nabawasan ng malaki, mas mababa. Gayunpaman, masakit pa rin si Lance sa sandaling ito, ang mga selula ng kanyang katawan ay nasa estado ng pinakamataas na pagkarga, kung paanong ang pagkargang ito ay hindi makayanan, ito ay sesubog at ganap na mamamatay. Phew! Huminga ng malalim si Lance at nagmamadaling itinoon ang kanyang chi ng dugo upang dumaloy ng maayos, na agad na pinawi ang enerhiyang pag-atake na natanggap niya. Sa oras na ito, muling lumipad ang matandang lalaki ng Unity Realm. Nang makita ito mula sa malayo, hindi nagatubili si Leslie na magpadala ng nakakabighaning pag-atake sa matandang Unity Realm at ginawa ito ng buong lakas, bagamat alam niya na ang kanyang nakakatuwang pamamaraan ay hindi pa makakasakit sa malakas na lalaki ng Unity Realm, ngunit kung hindi niya susubukan na gawin ito, si Lance ay hindi magkakaroon ng pagkakataong huminga at malamang napapatayin. Gaya ng inaasahan, medyo gumana ang pag-atake ni Leslie. Ang matandang Unity Realm ay 2 beses palang sinipsip ng Spirit Sokong Great Law ni Lance, at hindi na siya makapag-concentrate. Naghahanap ng kamatayan. Ang mga mata ng matandang Unity Realm ay tumingin kay Leslie, galit na galit ang mukha nito, at ikinumpas niya ang walang laman na palad. Bang! Bagamat 12-dosenang metro ang layo ni Leslie, tinusok siya sa tiyan ng walang laman na palad nito, at lumipad ang buong katawan niya ng daan-daang metro palayo, marahil ay patay na. Nasaksihan ni Lance ang lahat gamit ang kanyang sariling mga mata, ang kanyang puso ay bumabagsak, gusto ba niyang hayaan ang isang babae na mamatay para sa kanya? Leslie! Sigaw ni Lance habang ang isang Ghost Will Duel ay sumugod patungo sa matandang Unity Realm. Upang magamit muli ang Spirit Sokong Great Law sa matanda, si Lance ay sabay-sabay ding nagsagawa ng nakakabighaning pag-atake ng espirito sa kanya. Sa susunod na pagpikit ng mata, nasa likod na niya si Lance kasama ang kanyang demonic will stance. Pagsipsip sa dakilang batas ng Diyos. Galit na sumisipsip si Lance. Ngunit muli, hindi makapagsipsip si Lance. Gaano katagal, ang sumunod na pagpikit ay isang sampal mula sa matanda, at si Lance mismo ay biglang nasa isang naghihingalong estado, at halos mamatay sa kaunting sampal.
Gayunpaman, kahit isang kisap mata lang, malinaw na mas malala pa ang pinsalang natamo sa matanda kaysa sa dalawang saksak niya sa puso. Ah! Pagkatapos ng pagsuso ng 3 beses, ang buong katawan ng matanda ay parang nabigla ng kabibiyan ang kanyang kaluluwa, at ilang beses na natisod habang siya ay medyo nadada pa, hindi maituon ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Lance, nararamdaman. Parang ang figure ni Lance ay nasa lahat ng dako. Sa sandaling ito naglunsad si Lance ng isa pang vertigo attack, pagkatapos ay inulit ang nauna, gamit ang Sucking Spirit Great Law sa matanda sa ika-4 na pagkakataon. Pagkaraan ng ika-4 na pagkakataon, ang matandang lalaki sa Unification Realm ay natulala, na parang nagpapagaling sa isang malubhang karamdaman. Sinundan ni Lance ang pang-5, ika-6, ika-7 at ika-8 beses. Ang matanda ay sinipsip sa espiritu ni Lance ng 8 beses, ang kanyang buong katawan ay hindi makatayo, nanginginig, sa sandaling ito, hindi siya makapaniwala na ito ay totoo. Sa hindi kalayuan, ang prinsipe ng Yano ay natigilan sa panga, si Lance, sa totoo lang. Sa anumang kaso, si Prinsipe Yano ay isang napakatalino at malakas na tao, sa sandaling ito ang kalagayan nilang dalawa, paanong hindi niya ito makikita, lubos siyang hindi makapaniwala na ito ay totoo. Ang likas na sakop ni Lance, siya maaari talagang lumaban sa isang malakas na tao ng Unity Realm, at tila siya ay mananalo, at sa loob ni Prince Yano, isang takot ang lumitaw kay Lance, isang takot na nagtulak sa kanya na sumuko. Hindi binigyan ni Lance ng pagkakataon ang matanda na huminga. Habang paatras siya, mas nasusugol ni Lance ang kanyang espiritual na enerhiya, at habang tumatagal, sa tuwing ginagawa niya iyon, ang espiritual na enerhiya ng matanda ay bumaba ng 3 puntos. Ika-9 na beses. Sa ika-10 beses. Ang ika-11 beses. Ika-12 beses. Sa wakas, bumagsak ang buong katawan ng matanda at nakomatos ang lalaki, malamang na mangungunot ang ulo ni Lance kapag sumisipsip siya muli. Ayaw nang sumipsip pa ni Lance, kapag hinayaan niyang matuyo ang kanyang ulo, makikita agad kung anong uri ng pamamaraan ang kanyang ginagamit, ang pag-iiwan ng kaunting enerhiya sa pag-iisip para sa kanya ay hindi siya papatayin, ni ito ay mangungunot. Itaas ang kanyang ulo at magdulot ng hindi kinakailangang gulo. Sa sandaling bumagsak ang matanda, ang katawan ng Yano Prince sa hindi kalayuan ay nanginig ng husto. Ang tingin ni Lance ay nakamandag sa kanya. Ah! Nakita ni Yano ang cannibalistic na tingin ni Lance at napaatras ng ilang hakbang sa takot. Yano! Kinagat ni Lance ang kanyang mga ngipin at umungal. Pakiramdam ni Yano ay talagang takot na takot siya sa nakakatakot na kapangyarihan ni Lance, at nang isigaw ni Lance ang kanyang pangalan, nanlamig ang buong katawan niya. Swoosh! Isang flash si Lance at lumipad patungo kay Prince Yano. Lance, pakiusap, huwag mo akong patayin. Nang inig si Prinsipe Yano, sa sandaling ito, kahit ang kanyang mga gwardya ng Unity Realm ay nahulog, at pagkatapos ay iniisip na si Lance ay walang takot sa kanya, kaya't wala na dahilan para isipin na si Lance ay bibigyan siya ng mukha, at siya ay nataranta at humingi ng awa. Ang kalupitan ni Lance, malalim na ang natutunan niya, tila wala talaga ang prinsipe sa kanyang paningin, nawawala ang epekto ng kanyang pagkakakilanlan, yan. Si Flo ay nagkaroon lamang ng takot. Lance, pakiusap, huwag mo akong patayin, ang iyong Panginoon ay walang pakialam sa mga maliliit na tao, tumigil na tayo dito, hindi na tayo lalabag sa isa't isa, pakiusap. Gulat na sabi ni Yano. Noong una ay gustong lipulin siya ni Lance, ngunit buhay o patay pa si Leslie, wala siya sa mood na mag-antala pa sa Yano na ito. 742. Kung may mangyari kay Leslie, hinding-hindi kita pababayaan. Natarante si Lance at tinungo ang lugar kung saan lumipad si Leslie. Hindi nagtagal ay natagpuan ni Lance si Leslie, at nang matagpuan ni Lance si Leslie, nakita lang niya ang isang matandang lalaki na nagpapagaling kay Leslie. Kumunat ang noo ni Lance, paanong may manggagamot na gumagamot kay Leslie. Ang manggagamot na ito ay halatang napaka-advance, natatakot ako na ang antas ni Lance ay wala sa parehong antas. Senior, how's it going? Abala si Lance sa pagtatanong. Don't talk. Seryoso ang tingin ng matanda. Oh.
Nakita ni Lance na parang kontrolado ni Leslie ang kanyang buhay, at ang kanyang puso ay lubos na gumon, buti na lang at kumilos ang matandang ito, kung hihintayin niya si Lance na umakyat ngayon upang gumaling, maaaring hindi niya ito magawa sa panahon, higit pa, ang antas ni Lance ay tiyak na hindi kasing husay ng matandang ito, si Lance ay isang manggagamot lamang sa ika-10 baitang, at ang matandang ito, kung sasabihin man lang, ay may lakas na 13 o 14 na grado. Makalipas ang halos 10 minuto, tumigil ang matanda. Hindi nagtanong si Lance kung kumusta ang sitwasyon, tutal isa rin siyang healing master, nakikita ng kanyang mga mata na kontrolado na ang buhay ni Leslie, walang panganib sa kanyang buhay, ingatan mo lang ang kanyang mga sugat. Salamat, Senior. Nagpapasalamat na sabi ni Lance. No need to be polite, nagkataon lang na napadaan ako dito at nakita ko siyang malubhang nasugatan, at dahil nagkataon lang, it is fate, I don't care who she is, I'll take action to save her. Sabi ng matanda. Napabuntong hininga din si Lance sa kanyang puso, si Leslie talaga ay isang taong may malaking pagkakataon, kung hindi, paanong nagkataon lang na nasagasaan siya ng isang makapangyarihang manggagamot na dumaan. Dare I ask Senior you are? Tanong ni Lance. My name is Bamboo Yan, by the way. I see the look in your eyes. You seems to know some healer as well. Tanong ng matanda. Hindi ko itatago sa senior, may kilala akong mga manggagamot, pero kung hindi pa kumilos si senior ngayon, siguradong hindi ko na ito may iligtas gamit ang aking kakayahan, at huli na ang lahat, salamat. Senior ka na naman. Oh, binata. Medyo magalang, hindi na kailangang magpasalamat, kailangan kong umalis ng maaga. Isang magalang na palm sa nakatatanda. Nagbigay ng respeto si Lance. Pagkaraan ng ilang hakbang, tumalikod ang matanda at nagtanong, siya nga pala, sabi mo alam mo rin ang ilang healing arts, ilan na ba kayong mga manggagamot? I see you're quite young. Bumalik sa senior, ako ay kasalukuyang isang ika-10 baitang manggagamot. Ano? Ilang taon ka na? 20 taong gulang. 20 taong gulang para umabot ng 10 manggagamot. Ano ang pangalan mo? Hindi ba? Ang pangalan ko ay Lance. Ikaw talaga. Kilala ako ni Senior. Ilang araw na ang nakalipas, nagduel kayo ni Omar sa Heavenly Star Square. Nabalitaan ko na sa murang edad ay nalampasan mo si Omar sa pag-aaral ng mahihirap na sakit, paanong hindi kita maalala, hindi ko akalain na maaalala ko pa. Bumangga ka dito, hahaha. Nako, salamat senior sa papuri, kailangan ko pang matuto kay senior. Hindi mo naman kailangan matuto sa akin, hindi naman talaga ako kasing galing mo pagdating sa paggaling ng mahihirap na sakit, siya nga pala, manggagamot ka rin na dalubhasa sa mahihirap na sakit, di ba? Bakit mo pinili? Para magpakadalubhasa sa direksyong ito. Sa ngayon, ang malaking uso sa lipunan ay ang mga manggagamot na nagpapagaling ng mga pinsala, tulad ng batang babae na dumanas lamang ng matinding pinsala na wala siyang kapangyarihan kung hindi siya isang manggagamot ng mga sugat sa labanan, at, tulad ng para saang. Mas mababa ang kailangang maging manggagamot sa ika-11 baitang o mas mataas para mailigtas siya. Salamat, Senior. Si Lance ay natakot sa loob, si Leslie ay talagang maswerte, kung hindi dahil sa matandang ito, kung gayon si Lance ay isang 10 grade healing master lamang, tiyak na hindi siya makakaligtas. Leslie ay nasugatan ng isang malakas na tao ng Unity Realm, na nangangahulugan na hindi bababa sa isang 11 grade healer at isang manggagamot na gumamot ng mga sugat sa labanan ay kinakailangan, hindi sa direksyon ng mahihirap na sakit. Hindi sinabi ni Lance magaling siya sa magkabilang direksyon. Lance, eto ang address ko, mag-chat tayo sa ibang pagkakataon. Mabuti. Kinuha ng matanda ang isang business card kay Lance, pagkatapos ay nagmamadaling umalis. Kinuha ni Lance si Leslie at lumipad pabalik sa kanyang tinubuang bayan. Sa sandaling ito, hindi pa umaalis si Prinsipe Yano, at ang isa sa kanyang mga tauhan ay tumakbo sa kanyang tabi upang magulat, kamahalan, si Leslie ay pinananatiling buhay ng isang dumaan na manggagamot, at mukhang hindi siya mamamatay. Phew, buti naman.
Kamahalan, ikaw ay isang prinsipe, bakit ka matatakot kay Lance, kaya paano ko patay na si Leslie, ano pa ang silbi ng pagkatakot sa kanya, isang taong dayami. Medyo hindi maintindihan ang nasasakupan na iyon. Ngumuso si Yano, ano ba ang alam mo, itong si Lance, napaka-pervert, pinagsisisihan kong ginugulo ko siya, nasa likas na kaharian lang siya, natalo pa niya ang mga gwardya ng Unity Realm ko, ang ganitong uri ng tao, kung siya ay an undying enemy, it's too scary. Sabi ni Yano pagkatapos ng ilang sandali ng takot. Kamahalan, ikaw ay isang prinsipe, hindi ba? Prinsipe, para sa isang taong walang pakialam sa mga prinsipe, ang katayuan ko ay walang silbi. At saka, para sa isang taong may tulad na pervert na talento, ang kanyang lakas ay tiyak na higit sa akin sa hinaharap, mas gugustuhin kong huwag mag-provoke ng ganitong uri ng kaaway. Sa sandaling ito, lumipad si Lance kasama si Leslie sa kanyang mga bisig. Nanlamig ang tingin ni Lance nang makita niyang nandito pa rin si Yano. Yano, hinahanap mo ba talaga ang kamatayan? Teka lang, Lance. Hindi ako gumagawa ng eksena, gusto ko lang makasigurado na mamamatay si Leslie, nabalitaan kong hindi siya mamamatay, kaya pwede bang tapusin na lang natin ito. Ituloy ang bagay na sinaktan mo ako, mula ngayon, hindi na tayo tatawid sa tubig ng ilog sa balon. Hahaha. Tumawa ng malakas si Lance, hindi sigurado kung ito ay isang sarkastikong tawa o isang bagay na nakakainis. Lance, inaamin ko na hindi ko kayang guluhin ka, ngunit sana ay hindi mo rin ako guluhin, kung hindi, hindi ko gagawing madali para sa iyo, aking banal na prinsipe, ang kasalukuyang kapangyarihan sa likod mo. Is something you definitely can't afford to mess with. Syempre, if you're willing to become friends with me as enemies. Roll. Sige, pagkatapos, paalam. Lumipad si Yano sa gulat nang makita ang galit ni Lance, nakaramdam ng kaunting takot sa loob, hindi na nang ahas na magsalita pa. Si Lance, isang perverted level na tao, kung siya ay nasa North Empire, maaari pa rin siyang umasa sa mga puwersa ng palasyo sa likod niya para lumaban, ngunit dito, hindi siya umutot. Inilagay ni Lance si Leslie sa kama, wala pa rin siyang malay at hindi alam kung kailan siya magigising. Nagulat si Lance na si Yano ang nagkusa na tanggapin ang pagkatalo, akala niya ay hindi titigil si Yano sa pakikipaglaban sa kanya. Sa totoo lang, hindi dahil walang tapang si Yano, ngunit medyo nakakatakot si Lance, kaya ayaw na niyang maging kaaway ni Lance, dahil sa maliit na bagay, hindi sulit na magkaroon ng kaaway na may napakaraming potensyal. Umupo si Lance sa gilid ng kama at hinaplos ang mukha ni Leslie, ngayon lang kung hindi siya nakipaglaban hanggang kamatayan para tulungan at hadlangan ang matandang Unity Realm na iyon sa kapinsalaan ng kanyang sarili, kung gayon hindi magkakaroon si Lance ng isang pagkakataong huminga at papatayin sana ng matandang iyon, kaya utang ni Lance sa kanya ang buhay. 743. Ano ang nangyayari? Bakit pakiramdam ko nasusuka na naman ako? Hindi ba't pinatay ko lang ang 7 Heaven Sea Beast sa ilalim ng dagat at pagkatapos ay lumampas sa ikatlong antas ng innate great perfection? Bakit parang lumulusot ka na naman? Dahil ba, sinipsip ko lang ang matandang iyon mula sa Unity Realm? Hindi naman, sipsipin mo na lang at lumampas, ngayon lang ako nakalusot sa pangatlong level ng Great Perfection wala pang ang 3 oras kapag naulit-ulit ito, magiging peak level na. Ng Great Perfection, ang tuktok ay katumbas ng paghakbang sa Unity Realm na may kalahating talampakan. Walang pakialam si Lance at agad na nagtungo upang isara ang pinto. Makalipas ang halos kalahating oras, nakapasok si Lance sa tugatog ng innate Great Perfection, ibig sabihin, kalahating talampakan na ang tugatog sa Unity Realm, na maabot ang kaharian ng Thalia. Yay! Ang cool niyan! Sigaw ni Lance. Ngayon na siya ay kalahating talampakan sa Unity Realm, kung gayon ang kanyang lakas ay tataas ng husto, at kung siya ay lalaban sa matandang lalaki mula sa Unity Realm ngayon lang, kung gayon si Lance ay hindi kailanman magiging kasing hirap niya ngayon. Ngayong naabot ko na ang rurok ng innate great perfection, susubukan kong sanayin muli ang hypnotic song at tingnan kung makakarating ako sa ika-10 antas.
Sabi ni Lance sa loob, pagkatapos ay agad na nagsimulang magsanay. Wala pang isang oras, nasanay na si Lance sa ika-10 antas ng Oyayi. Oo, ang ika-10 antas, ang ika-10 antas ng Oyayi na na-practice ko, nangangahulugan ito na naabot ko na ang ika-12 baitang ng mesmerism. 12 baitang mesmerist, katumbas ng isang malakas na tao ng Unity Realm sa wakas ay kaya ko na. Talunin ng isang malakas na tao sa unang bahagi ng unang antas ng Unity Realm. Si Lance ay natuwa sa loob, ang kanyang kasalukuyang lakas ay umabot na sa antas ng Thalia noong panahong iyon. Sa oras na iyon, ang Thalia ay kalahating talampakan din sa Unity Realm, at pagkatapos ay umasa sa mesmerism upang talunin ang ilang Unity Realm na iyon. Ngayon, magagawa rin ito ni Lance. Sa makatuwid, sa parehong peak level ng innate perfection, kung ano ang magagawa ng Thalia, magagawa rin ni Lance. Sa sandaling ito, sa bahay ni Prince Yano. Kamahalan, nagising na si Senior Hilin. Sa wakas nagising na ang walang kwentang bagay na ito. Hindi nagtagal, ang matandang iyon mula sa Unity Realm ay lumapit sa katawan ni Prinsipe Yano, mukhang mahina. Ibigay mo ang iyong paggalang sa kanyang kamahalan. Hilin? Masyado mo akong binaygo, isa kang malakas na tao sa unang antas ng Early Unity Realm, ang bantay ng aking Prinsipe Yano, pero sa totoo lang, isa kang walang kwentang matanda. Lalaki. Nakangiting sabi ni Yano. Your Highness, ako nga. Sige, lumabas ka na, ayaw na kitang makita. Kamahalan, mangyaring bigyan ng matandang ministro ng isa pang pagkakataon. A chance. Ano pang opportunity ang gusto mo? Kamahalan, hindi ako kumbinsido na si Lance ay tiyak na gumawa ng isang uri ng mobile phone, kung hindi, hinding-hindi ito magiging posible, mangyaring bigyan ako ng isa pang pagkakataon, tiyak na papatayin ko siya. Hindi na kailangan, nakipagkasundo na kami ni Lance, hindi nakakasakit ng tubig sa ilog ang tubig ng balon, damn it, prinsipe ako, pero sa totoo lang nag-request ako ng ganyan sa isang taong dayami, nakakahiya. Yano ay galit na galit. Kamahalan, mangyaring bigyan ng matandang ministro ng isa pang pagkakataon. May sakit ka ngayon, anong pagkakataon ang kailangan mo? Kamahalan, mayroon akong isang mahabang treasured na tableta sa aking kamay na maaaring maibalik agad ako sa aking pinakamataas, nag-aatubili akong uminom nito sa loob ng maraming taon, at nagpasya akong inumin ito ngayon para sa kamahalan. Pagkatapos, pupunta ako. Bumalik sa Lance, at hindi ko sisiraan ang aking misyon. Kamahalan, gusto mo ba talagang maging kapantay ni Lance? Isa kang prinsipe, hindi ba? Ipinagbabawal ng langit na huwag mong hayaang sumuko si Lance, paano mo ipapasuko ang mundo sa hinaharap? Hilin? Sigurado ka ba dito? Tanong ni Prince Yano. Kamahalan, ang kulang lang sa marka ay ang kawalang ingat ko lang, sa pagkakataong ito, sa tingin mo ba ay magiging pabaya pa rin ako? At saka, sige, bibigyan pa kita ng isa pang pagkakataon. Tumango si Prince Yano, kung may pagpipilian siya, hindi niya gugustuhin na makapantay si Lance, mas mataas siya sa kanya, paano siya maging pantay sa kanya? Kaya, pumayag ang Yano Prince. Agad na uminom si Hilin ng tableta, at sigurado, sa loob ng kalahating oras, ang kanyang lakas sa loob ng kaisipan, at iba pa, ay bumalik sa sukdulan nito. Lance. Kinagat ni Hilin ang kanyang mga ngipin, ngayon lang siya binugbog ng ganito ni Lance, napakalungkot niya sa loob, kahit na hindi pumayag si Yano, pupunta pa rin siya upang maghayganti kay Lance ng pribado. Your Highness, I'm ready to go. Medyo nanginginig ang tingin ni Prinsipe Yano habang nagtanong, Hilin, tatanungin kita sa huling pagkakataon, sigurado ka ba? Kung hindi ka sigurado, pinatay mo na ako. Kamahalan, ngayong nakabalik na ako sa tuktok ng aking laro at naghanda, si Lance ay hindi makakatakas gamit ang kanyang mga pakpak. Kamahalan, maaaring gusto mo talagang maging pantay sa isang karaniwang tao. Ikaw ay isang prinsipe, kahit sino ay dapat magpasakop o pumatay, kung si Lance ay hindi sumuko, pumatay, hindi mo ba sinabi noon na ikaw ang magiging pinakamabaliw na tao sa mundo?
Ngunit tingnan mo ngayon, ikaw ay talagang nakayuko hanggang kay Lance. F***, paniniwalaan kita kahit minsan lang, Terra na. Nagngagat si Yano, na pinalakas ng loob ni Hilin, at sa mainit na ulo, kailangan niyang linisin si Lance, kung hindi, talagang hindi siya masaya, tutal, binugbog siya sa ulo ng baboy. Dumating si Lance sa silid ni Leslie Smith, gising pa rin si Leslie Smith at nasa coma, kinuha ni Lance ang kanyang pulso at kinumpirma na buo ang vital features ni Leslie Smith. Sa sandaling ito, may sumigaw mula sa labas, "Lance, lumabas ka rito." Nagsalubong ang kilay ni Lance, hindi ba ang boses na iyon ay ang matandang lalaki mula sa Unity Realm ngayon lang? Ito ay dapat na isang maling akala. Gusto mo bang sumugod ako dito, Lance? Sa sandaling iyon, isa pang sigaw ang narinig. Mabilis na lumipad palabas si Lance, iniisip na isa itong ilusyon, ngunit hindi. Nakita ang matandang lalaki na nakatayo sa bubong, hawak ang tungkod na iyon sa kanyang kamay, inilabas ang kanyang pinakamalakas na paninindigan laban sa kaaway, sa pagkakataong ito ay hindi na niya hahayaang magkaroon ng pagkakataon si Lance na umatake. Ang lakas mo pang sumigaw dito. Ngumuso si Lance, medyo nagulat. Lance, sa pagkakataong ito, hindi na kita bibigyan ng pagkakataon. Nagngagat ang mga ngipin ng matanda. Tumingin si Lance sa isang tabi upang silipin si Prinsipe Yano na nagtatago. Si Prinsipe Yano ay hindi nang ahas na ipakita ang kanyang sarili na makita ni Lance. Prince Yano, ano pang tinatago mo? Nang makitang siya ay natuklasan, si Yano ay lumipad palabas ng walang magawa. Ngumuso si Lance, "Prince Yano, ngayon mo lang sinabi na hindi ka nasaktan sa tubig ng aking balon, ano ang gusto mo ngayon?" Nang inig ang katawan ni Yano, at sa pag-igting ng kanyang mga ngipin, sinabi niya, "Lance, ako ay isang prinsipe, binugbog mo ako sa ulo na baboy, habang iniisip ko ito, mas nararamdaman kung maaari itong gawin. Huwag kang pakakawala ng ganito, anong dignidad ang meron ako kung may makalabas na salita, kaya, ikaw, magduse ka, Hilin, itigil mo na ang pagiging long-winded, sige." Hahaha. Isang malakas na tawa ang pinakawalan ni Lance na puno ng paghamak. Si Lance ay nakapasok na sa tuktok ng innate great perfection, kalahating talampakan sa Unity Realm, at ang vertigo technique ay umabot na sa 12 item. Ngayon, ang maagang unang antas ng Unity Realm ay isang piraso ng tae sa kanyang mga mata. 744. Biglang ibinaba ng matandang lalaki ang kanyang saklay at pinatay si Lance. Agad na naglunsad ng enchantment attack si Lance. Sa isang kisap mata, nagtagumpay si Lance sa kanyang pag-atake, at ang paggalaw ng matanda gamit ang kanyang saklay ay natigil sa himpapawid, na lumilitaw sa isang estado ng dimensya. Umakyat si Lance nang may isang flash. Puff! Naputol ang matandang lalaki mula sa baywang ng paalang na laslas ni Lance. Ito, paano ito posible? Bumagsak ang dalawang bahagi ng katawan ng matanda sa lupa, ang mga mata ay nakatingin kay Lance. Ano? Sigaw ng prinsipe ng Yano, kasabay ng pagbagsak niya sa kanyang puwitan at naglaro, talagang ikinagalit nito si Lance. Malamig na tiningnan ni Lance si Hilin at sinabing, "Sa iyo, mapapatay mo ako." Paano ito nangyari? Pumunta ka sa impyerno. Hindi. I'm not willing to die. Masakit na sabi ng matanda, ngunit nahati ang katawan niya sa dalawa, at kailangan niya mamatay kahit hindi niya payag. Ibinalik ni Lance ang kanyang tingin kay Prinsipe Yano at malungkot na sinabi, "Yano, kung ano ang mangyayari sa kanya ay kung ano ang mangyayari sa iyo." Naglakad si Lance patungo kay Yano gamit ang kanyang kutsilyo. Hindi, mas mababa kay Hilin ang nahati sa dalawa, natatakot na Menas, pinagsisihan niya ito ng husto sa sandaling ito, hindi siya dapat pinalakas ng loob ni Hilin. Lumipad si Lance sa harap ni Yano. Gustong tumakas ni Yano, ngunit walang matatakbuhan. Pounce! Biglang lumuhad si Prince Yano. Medyo nagulat si Lance nang makita siyang lumuhad sa kanya. Bilang isang prinsipe, talagang lumuhad siya kay Lance, isang biro. Sa tingin mo ba sa pagluhod sa akin, ililibre kita? Ngumisi si Lance.
Senior Lance, nakikiusap ako sa iyo, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon, huwag mo akong patayin, makikinig ako sa iyo mula ngayon, hayaan mo akong maging kapatid mo kahit na, pakiusap, huwag mo akong patayin. Hahaha, sa tingin mo, maniniwala pa ba ako sa mga sinasabi mo? May daan papunta sa langit at hindi mo dadalhin, pero walang pintuan sa impyerno. Kanina ka lang hindi nakinig sa akin, tapos ngayon nagpipilit ka. Babalik upang hanapin ang kamatayan, kaya hahayaan kitang makuha ito. Nilock ni Lance Saberchi si Yano at itinaas ang kanyang kutsilyo. Huwag, kuya, si kuya ang nasa itaas, mangyaring tanggapin ang pagsamba sa nakababatang kapatid. Sa gulat, ibinigay ni Yano kay Lance ang bus ni kuya. Ang laslas na talim ni Lance ay natigil sa himpapawid. Natatakot na yumuko si Yano at sinabing, Kuya, sa buhay na ito ang aking kuya, palaging aking kuya, mangyaring tanggapin muli ang pagsamba ng aking nakababatang kapatid. Yano, alam mo ba kung ano ang ginagawa mo? Nakalimutan mo na ba kung sino ka? Sabi ni Lance na may kasamang pag-iinis. Kuya, kahit ano pa ang katayuan ko, palagi akong magiging maliit na kapatid ng prinsipe mo, kung kailangan kong magdagdag ng tagal ng panahon, sana ay 10,000 taon. Napayuko si Yano at sinabi. Hahaha. Isang malakas na tawa ang pinakawalan ni Lance. Kuya, pumunta ka sa lugar ni Little Brother para sa hapunan ngayong gabi, ang maraming tauhan ni Little Brother, ay naghanda ng napakasarap na alak at pagkain para sa iyo, sana ay matupad ni kuya ang iyong hiling. Inilapat ni Lance ang kanyang kutsilyo sa leeg ni Yano at umungol, huwag kang kumilos sa harap ko, naniniwala akong puputulan ko ang iyong ulo gamit ang isang kutsilyo, ang ginagawa mo ngayon ay pinipigilan lang ang oras. Sa kasamaang palad, wala kang silbi na mag-stall ng mas mahabang oras, ang pagkakaiba lang ng mabuhay ng ilang minuto at mabuhay ng ilang minuto. Kuya, hindi ako nagpapanggap, taos puso ako, talagang sinasamba ko si kuya, tanggapin mo ang tuhod ni kuya. Sa sandaling ito, ang boses ni Leslie ay dumating, Lance, anong nangyari? Hindi alam ni Leslie kung kailan siya nagising, lumabas ng silid at tumayo sa looban. Si Yano ay lumipad patungong Leslie sa takot, lumuhod at yumuko, iginagalang ko ang aking hipag. Anong ginagawa mo, Prinsipe Yano? Nagulat si Leslie. Hipag, magmakaawa ka sa iyong hipag na makiusap para sa iyong nakababatang kapatid, gusto akong patayin ni kuya. Yumuko si Yano. Tumingin si Leslie kay Lance, kahit na hindi niya lubos na naiintindihan ang nangyayari, nakiusap pa rin siya kay Lance, Lance, patawarin mo siya kahit minsan. Natarante rin si Yano at sinabi kay Lance, Kuya, tanggapin mo ang kapatid, pakikinggan ni kuya ang lahat mula ngayon. Saglit na nag-alinlangan si Lance at sinabing, mabuti, Yano, pagkatapos ay ililibre kita ng isang beses, mula ngayon, ikaw ay magiging aking nakababatang kapatid, kailangan kong sumaludo kapag nakita kita, naririnig mo ba ako? Oo, kuya. Scram! Natarante si Yanro at gumulong-gulong, habang naglalakad siya palayo, sinipa niya si Hilin na ang katawan ay nabasag sa 2 piraso sa mukha at nagmura, anak ng puta, pinatay mo ako, pumunta ka sa impyerno. Leslie, kamusta? Ayos lang ako, anong nangyari doon? Itinuro ni Leslie si Hilin, na nahati sa 2 ang katawan. Mahabang kwento, mamaya ko na to sasabihin, haharapin ko muna itong matandang aswang. Lumapit si Lance sa matandang multo, nahati ang katawan nito sa 2 piraso, na pinaghiwalay ng ilang metro. Malungkot na tiningnan ng matanda si Lance. Siyempre hindi siya madaling mamatay, aabutin ng ilang araw o mas matagal pa bago siya mamatay, tutal, isa siyang malakas na tao ng Unity Realm. Itinaas ni Lance ang kanyang kutsilyo at sinabing, puputulin ko ba ang iyong ulo, o hatiin kita sa kalahati? Ayoko pang mamatay, Lance, bigyan mo ako ng pagkakataong mabuhay, okay? Pakiusap ng matanda. Hahaha, ayaw mamatay ni Prinsipe Yano, kaya niya akong lumuhad at tawagin akong kuya, paano ka? Ni hindi ka nga makuluhad, pero naglakas loob kang humingi ng pagkakataong mabuhay. Ngumisi si Lance.
Please, nahirapan akong mag-cultivate sa Unity Realm, ayoko talagang mamatay. Maraming tao ang ayaw mamatay. Pakiusap, kuya. Angal ng matanda. Yuyo, kuya din ang tawag mo sa akin, nambola mo talaga ako Lance. Kuya please lang kuya habang buhay payag akong maging kapatid mo, hindi ako katulad ng prinsipe ng Yano, baka hindi siya totoo kapag sinabi niyang siya ang iyong kapatid, pero kapag sinabi kong nakababatang kapatid, dapat ako ay isang nakababatang kapatid. Kuya. Ngumuso si Lance, I'm not been a big brother for years. Malungkot na sigaw ng matanda. Nakita ng mga mata ni Leslie ang awa at sinabing, Lance, bakit hindi mo siya patawarin, lahat sila ay mula sa North Empire. Kahit ilibre ko siya, nahati sa dalawa ang katawan niya, kahit mabuhay siya, lumpo pa rin siya. Sabi ni Leslie, sa iyong healing technique, tiyak na matutulungan mo siyang maibalik ang kanyang katawan, sa paraang iyon ay makaka-recover siya, kahit papaano, siya ay isang malakas na Unity Realm, nakakalungkot na mamatay, kung siya talaga. Gusto mong maging nakababatang kapatid mo, pagkatapos ay iligtas mo siya. Ang matanda ay abala sa pagsasabing, kuya, mangyaring iligtas ang iyong nakababatang kapatid, kuya. Pinag-isipan ito ni Lance, tama ang sinabi, kahit papaano, sayang ang mamatay, mas mabuting manatili, ang matandang multo na ito ay iba kay Yano, maaaring itakwil ni Yano sa likod niya, ngunit wala siyang kakayahang tanggihan. Fine. Then I will save you? Buhay mo ang binigay ko? After that, you will be my little brother for life, if you dare to betray me, pumatay. Oo, kuya. Kinailangan ni Lance ng 2 oras upang wakasan ang matandang multo, sa kabutihang palad siya ay isang malakas na tao, ang kanyang autoimmunity at lahat ng iyon ay hindi kapani-pani walang malakas, at hindi iyon gagana para sa isang ordinaryong tao. 745. Iniwan ni Lance Damon ang matandang multo na nakahiga pa rin sa kama at tumalikod, iniwan siyang dahan-daang gumaling. Well, tanong ni Leslie. Okay lang, Leslie, magpahinga ka na. Wala na akong pahinga, mabilis gumaling ang katawan ko, ang lakas talaga ng healing technique mo. Umiling si Lance, hindi ako ang nagligtas sa iyo, hindi ka pa kayang iligtas ng aking healing technique. Ang iyong pinsala ay dulot ng isang malakas na practitioner ng Unity Realm, kahit isang 11th grade healer ay kailangang makapagpagaling. Ito ay isang manggagamot na nagngangalang Bamboo Curtain na nagkataong dumaan upang iligtas ka, Leslie, hindi ka papatay sa ganito, tila ang iyong kinabukasan ay hindi mahuhulaan. Sige, kailangan ko ring magpahinga ng mabuti, katatapos ko lang ng 7-day underwater adventure, sobrang pagod na ako. Manam. Bumalik si Lance sa kanyang silid at natulog ng mahimbing sa kalahating araw at isang gabi, ang kanyang pagod na espiritu ay tuluyang napahinga. Kinaumagahan, bumangon si Lance at tumingin kay Helene, gising din siya, ngunit hindi pa siya makabangon, tutal, ang katawan niya ang naputol at nagkadugtong, hindi ganoon kabilas nakabawi para magawa. Para umakyat. Kuya, nandito ka na. Nakita ni Helene si Lance na pumasok sa kwarto at abala sa pagsasabi. Binigyan siya ni Lance ng physical check-up. Maganda ang recovery. Salamat, kuya. Helene? Ikaw ay nagmula sa Yano, ngunit ngayon na ikaw ay naging aking nakababatang kapatid, paano mo ipapaliwanag kay Yano sa hinaharap? No need to account for it, even he's your little brother, di ba? Sige. Si Lance ay lumabas ng silid at dumiretso sa Yano Princess Manor, itong batang ito, tingnan natin kung hindi niya tinatanggihan ngayon. Hoy, nasaan ang lalaki? Natagpuan ni Lance na walang laman ang manor ni Prince Yano. Nagtanong-tanong si Lance at nalaman niyang umalis si Prince Yano ng madaling araw, nabalitaan niyang naghahanda na siyang bumalik sa bansa. Napangisi si Lance at hindi na nag-abala sa kanya, sinabi niya na siya ay isang maliit na kapatid, ngunit 9 na beses sa 10, hindi siya umamin. Bumalik si Lance sa kanyang manor. Ikaw si Lance. Eksakto, alin ka? Isang yumaong likas na lalaki ang dumating sa manor ni Lance, at hindi niya alam kung sino ito.
I'm Maurice's assistant, I'm come to deliver a letter for Maurice. Sabi ng lalaki. Galit na galit si Lance, ano si Maurice? Para saan ang liham na ito? Sabihin mo, ano ang ipapadalang sulat? Ikaw, ang lakas ng loob mong bastyusan si Maurice. Pa! Sinampal ni Lance ang lalaki sa lupa. Sabihin, sino ang Maurice Watsit? Tanong ni Lance, tinatapakan ng paa niya ang yumaong likas na lalaki sa lupa. Sabi ko, si Maurice ay isa sa 5 pinakamalakas na Grand Perfectionist sa Star Ocean Academy, 26 na taong gulang ngayong taon, na umabot sa ikatlong antas ng Innate Grand Perfection, ang 5 pinaka-pervert na talento sa lahat ng mga Grand Perfectionist na internasyonal na estudyante na naitatag ang kanilang mga tahanan sa Star Ocean Academy, na nireranggo sa ika-5 sa War God ranking. This ma what the hell letter did he ask you to send me? Nabalitaan ni Maurice na may world beauty ka bilang garden lady, so, gusto kanyang hilingin sa isang public duel. Kung hindi ka matalo sa 1 minuto, hindi ka na mananakawan. Kapag natalo ka, ako na. Sorry. Siyempre, sinabi rin ni Maurice na kung masyado kang natakot makipag-duel sa niya, you can offer to serve the woman up, Maurice will understand. F***6 eat, lead the way. Lead the way. Hindi ako nakikinig. Pumunta ka sa impyerno at dalhin mo ako kay Maurice. Umirap si Lance Damon. Oo. Pumunta ka. Sa sobrang init ni Lance ay naglakas loob siyang tamaan si Leslie. Tungkol sa Leslie. Natatakot ako na ang katotohanan na ito ay napakaganda ay ikinalat ng taong iyon na tinatawag na Gordon noong nakaraan. Kaya, ang isang ito na tinatawag na Maurice, na nag-akala na siya ay may superior na talento, naisip na ang malakas lamang ang karapat-dapat sa isang magandang babae. Hinayaan kaagad ni Lance ang taong ito na manguna. Hindi nagtagal pagkatapos lumipad, nakarating siya sa labas ng isang malaking manor. Senior, ito ang manor kung saan nakatira si Maurice, papasok ako at ipaalam sa iyo. Ipaalam mo sa ate mo. Biglang lumipad si Lance. Sa sandaling ito, sa bulwagan ng asyenda, isang lalaking mukhang maitim ang hubad at nagsasanay ng kung ano-ano, habang napapaligiran ng 7 o 8 may-ari ng hardin na innate great perfection din. Well, si Kuya Maurice ay talagang kamangha-mangha. Big Brother Maurice, humanga. Karapat-dapat na maging isang perverted genius na umabot sa ikatlong antas ng innate great perfection sa edad na 26, thirst. Patuloy na nagpupuri ang ilang taong nagkukumpulan sa paligid. Sa isang napakamapagpanggap na hitsura, ang mga Maori ay ngumiti at sinabi sa ilang mga tao, ilang mga master ng hardin, manatili at tapusin ang iyong lugaw bago ka bumalik. Fine, bihira lang si Kuya Maurice na magpakain sa atin. Napangiti ang iilang katutubo na lalaki iyon, sila rin ay mga garden masters na nakapagtayo ng kani-kanilang tahanan. Sa sandaling ito, isang galit na boses ang nagmula sa bubong, sino ang Maurice? Sabay-sabay na napatingin ang lahat sa bubong, at nakita ang isang gwapong lalaki na nakatayo sa bubong na may galit na mukha. Sino si Maurice? What the hell, bingi ba kayong lahat sa isang tenga? Tinggal ni Lance. Ang iilang nanunood sa eksena, nagbago ang mukha at napunta ang mga mata sa Mauri. At tinitigan ni Maurice si Lance, tila hindi makapaniwala sa isang sandali na may mga dayuhang estudyante sa Star Ocean Academy na nang-ahas na tretuhin siya ng walang galang. Umungol si Lance, kung hindi mo sasabihin sa akin kung sino ang mga Mauri, lahat kayo ay magkakasamang bugbugin. I am Maurice. Nanlamig ang mukha ni Maurice at sinabing. Tumingin sa kanya si Lance at ngumisi, mabuti naman, ikaw si Maurice, sige, sabihin mo sa akin ang sarili mo, para saan mo pinapunta ang mga tauhan mo sa lugar ko. Ano ka ba? Ang pangalan ko ay Lance. Oh, so you're the legendary Lance? Ha? Pinadala ko lang ang assistant ko para ipaalam sa'yo na kukunin ko yung legendary world-class beauty mo, paano na, Maurice? Nang walang sabi-sabi, mabilis na umakyat si Lance. Sa oras na ito, ipinakita pa rin ni Maurice ang isang pahiwatig ng paghamak.
Sa sumunod na segundo, hinawakan ni Lance ang kanyang buhok. Saka lang nag-react si Maurice, hindi nga niya alam kung paano siya napahawak sa buhok niya. Bang! Hinawakan ni Lance ang buhok ni Maurice at hinampas ito sa isang haligi, at sa isang putok, ang haligi ay nabali at ang ulo ni Maurice ay dumudugo. Ano? Ang mga may-ari ng hardin na dati ay sumamba kay Maurice ay bobo, ngunit sila ay napakalakas kaya't nagawa nilang bitayin si Maurice. Bang, bang, bang! Nabutas ni Lance ang mga bituka, tiyan, bato, at pali ni Maurice sa isang iglap. Kaching! Sigaw ni Maurice, ang kanyang mga binti ay binali ni Lance. Kaching! Nakayuko ang magkabilang braso. Bang! Sinipa ang ibaba. Tumingin si Lance sa paligid at nakakita ng isang balon sa looban. Hinawakan ni Lance si Maurice at itinapon sa balon. Plop! Itinapon si Maurice sa balon. Tumalikod si Lance at ngumisi sa ilang hardinero na tulala na nakatayo doon, tumalikod at lumipad. 746. Direktang tanga ang mga taong iyon. Narinig din nila ang tungkol kay Lance, na biglang sumikat ng ilang sandali, at narinig din nila na si Lance ay may world-class na kagandahan sa ilalim niya. Siyempre, karamihan sa mga tao ay walang ginawa nang marinig nila ang balitang ito, pagkatapos lahat, si Lance ay hindi isang taong kayang guluhin ng lahat. Gayunpaman, itong si Maurice ay iba, nang marinig niya na si Lance ay may world-class na kagandahan, naramdaman niyang hindi niya maaaring samantalahin ang iba, ang isang kagandahan ay dapat na malakas upang maging karapat-dapat na magkaroon. Gayunpaman, hindi inaasahan na si Maurice, nakakahatid lang na kanyang sulat, ay tatalikod at si Lance ay susugod na lamang sa kanyang bahay at bugbugin siya hanggang mamatay. Ang lakas at karahasan ni Lance ay direktang nabigla sa ilang hardinero na sumasamba kay Maurice. Tumagal ng ilang minuto bago sila makapag-react matapos lumipad si Lance. Bilis, dali, pumunta ka at tingnan kung kumusta si Maurice. Ang ilan sa kanila ay nagagawan sa balon at lumipad sa balon upang kunin si Maurice. Oh my God, kalahating buhay pa lang si Maurice, gumawa ka ng paraan para mailigtas siya. Paano siya ililigtas? Sa lakas ni Lance, kailangan niyang maging healer man lang sa ika-10 baitang para mailigtas siya. Mabilis na pumunta sa Cloudstar Pavilion, naroon ang pinakamakapangyarihang mga manggagamot sa akademya. Bumalik si Lance sa kanyang manor. Where have you been? Tanong ni Leslie. Hindi pumunta doon, paano ka nasaktan? Well, it's better again today. By the way, I forgot to ask you, gumanda na ba ulit ang lakas mo? Tama, ngayon ay mas malakas na ako, hindi mas mahina kaysa kay Talia, nalampasan ko na ang tugatog ng innate perfection, at nasanay ko na ang vertigo technique hanggang sa ika-10 antas. Kaya, ang unang antas ng Early Unity Realm, o kahit na ang pangalawang antas, ay malamang na hindi mapakinabangan ang anumang bentahe sa aking mga kamay. Sige, Leslie, magpahinga ka ng mabuti, at kapag nakapagpahinga ka na, malapit na tayong umalis. Umalis saan? Aalis sa Star Ocean Academy, o iba pang mga plano. Makalipas ang kalahating oras, sa maliit na patio ng manor ni Lance, si Lance ay may hawak na espada sa isang kamay at isang espada sa kabilang kamay. Si Lance ay nagsasanay ng martial arts. Ano man ang mangyari, hinding-hindi makakalimutang magsanay ng martial arts, at gaano man kataas ang kaharian, kailangan nito ng martial arts para suportahan ito. Saber at espada magkasama. Boom! Naglaslas si Lance, at naputol ang kanal sa lupa. Gayunpaman, umiling si Lance, hindi, mahina pa rin ito, habang lumalaki ang aking kaharian, ang aking martial arts ay humihina at humihina, hindi dahil ang pinagsamang espada at espada ay hindi gumagana, ito ay sa isang mas mataas na kaharian, ang aking paningin ay mas mataas, at ang aking kakayahan upang labanan ang mga pag-atake ay mas mataas din. Ang parehong martial art, na ginawa noon, ay hindi na katulad ng konsepto ng pagganap nito ngayon.
Madaling maunawaan ang kahulugan ni Lance, kapag pumasok ka sa gitnang paaralan, ang mga paksa sa elementarya ay nagiging mas simple, at kapag ikaw ay tumuntong sa high school, ang mga paksa sa gitnang paaralan ay nagiging mas simple. Ganoon din sa labanan. Ang saber at sword technique ni Lance ay parehong 9th grade martial arts, at kapag pinagsama ang saber at sword, magagawa nila ang kapangyarihan ng ika-12 baitang martial arts. Ang kapangyarihan ng ika-12 baitang martial arts ay karaniwang magagawa lamang ng isang malakas na tao ng Unity Realm. Sa makatuwid, hindi pa rin nahuhuli si Lance sa pag-abot sa Unity Realm at nagawang makabuo ng kapangyarihan ng 12 equivalent martial arts. Gayunpaman, para kay Lance ng personal, nahuhuli na siya, dahil noong siya ay nasa unang antas ng innate great perfection, nakagawa siya ng 12 antas ng martial power sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng kanyang mga espada, at ngayon na siya ay kalahating talampakan. Sa Unity Realm, nagkakaroon pa rin siya ng 12 antas ng kapangyarihan, at ang pagpigil sa kamatayan ay ang pagkakaroon ng mas mataas na kaharian, mas malakas na kapangyarihan, at bahagyang pagtaas ng kapangyarihan kumpara sa dati, ngunit ang kaunting iyon ay walang ibig sabihin. Anong problema? Kumuha si Leslie ng isang palayok ng tubig at nagbuhos ng isang tasa ng tsaa para kay Lance, nakita niyang mahigpit ang noo ni Lance. Mukhang abalang tanong ang Locke. Mahina. Anong mahina? Ang galing ko sa martial arts. Paano yan, nag-improve na ang realm, kahit anong martial arts moves ay nag-improve from before? Hindi, ang improvement na ito ay quantitative lang, hindi qualitative. I must find a way to make my martial arts, para mailabas ko ang kapangyarihan ng ika-13 ranggo. Wow! Muling naglaslas si Lance gamit ang kanyang espada. Boom! Naputol ang isang puno, 10 metro ang layo sa kanya. Gayunpaman, ito ay malayo sa sapat para kay Lance, ito ay ang kapangyarihan lamang ng ika-12 baitang martial arts. Si Lance ay patuloy na nagsasanay ang mag-isa sa looban, ngunit walang gaanong maipapakita para dito, at sa huli ay nakasalalay ito sa kung maiintindihan niya o hindi ang anuman. Sa Star Ocean Academy, mabilis na kumalat ang kwento ng marahas na pambubugbog ni Lance kay Maurice. Alam ng sino man mula sa Star Ocean Academy ang katangian ng mga Maori, at ang katanyagan ng mga Maori ay higit na nalampasan ang kay Lance. Ang mga Maori ay binitay ni Lance, at ang insidenteng ito ay nakapagbigay pa ng pansin sa ilang staff ng Unity Realm ng Star Ocean Academy. Marami sa mga tauhan ng Star Ocean Academy ay nasa unang bahagi ng una, pangalawa, pangatlo, at pinakamataas na antas ng Unity Realm. Karamihan sa mga taong ito ay hindi nagbigay pansin kay Lance noon dahil ang ginawa ni Lance ay hindi sapat upang makuha ang kanilang atensyon, ngunit ngayon, ang pagbibigti ni Lance kay Maurice ay nagbigay pansin sa kanila sa internasyonal na estudyanteng ito na nagngangalang Lance. Sa Unity Realm. Sa sandaling ito, sa tubig sa hilagang kanluran ng Star Ocean Academy, 3 lalaki at 1 babae ang lumutang mula sa dagat, 4 sa kanila, bawat isa sa kanila ay humihila ng isang hindi mapapantayang matibay na lubad na bakal sa kanilang mga kamay. Hoy, Holly! Lamusong ang Sea Beast team natin this time? Inabot ng 7 araw, pagod na tayo, gusto mo bang pumunta sa pwesto ko gabi-gabi at humanap ng 2 sisiw para harpy? Isang lalaking may kasama. Sabi ng isang gintong balbas sa mukha sa isa pang lalaki. Haha, NG? Oo. Sabay tingin sa kanila ng isa sa mga babae. Sabi ng lalaking huling naglakad, Yunji, iyong mga babaeng estudyante sa manor mo, ilang beses na natin silang nakalaro, tama, hindi nakakatuwa. Earthworm, huwag kang maghinala. Walang gaanong babae sa Shanghai Academy at wala talagang mga kagandahan, kaya kailangan na nating gumawa. NG, noong lamusong tayo sa dagat 7 days ago, parang may narinig akong nagsabi na world-class beauty ang academy natin. Paano posible iyon? Talaga, narinig ko ang mga taong iyon na nagsabi na ang world-class na kagandahang ito ay nasa kamay ng Lance na iyon. Lance. Nakakalimutan mo na yung medyo sikat na international student na lumabas ng wala kahit saan kanina.
Yung nag-sparring kay Omar para gumaling. Oo, double genius ang lalaki, at may private talk na may world-class beauty siya under his command, pero hindi ko alam kung totoo iyon. Paano kung totoo? Sabi ng lalaking tinatawag na Holly. Tumawa ang lalaking nagngangalang NG, kung talagang may mga world-class na dilag, hindi karapat-dapat ang Lance na iyon na magkaroon ng mga ito, at ako, si NG, ang unang susugurin si Lance at susunggaban sila. Aalamin natin kung may makikita tayong magtatanong. Mabuti. Agad na sumigaw ang ilang mga tao sa ilang dayuhang estudyante na naglalakad sa hindi kalayuan, halika nga rito. Nagulat ang mga iyon, yung senior ng C Beast Squad. Hello, excited na kayong makita ang idol nyo. Sige, huwag kayong ma-excite. I'm asking you guys, noong lamusong tayo sa dagat 7 days ago, nabalitaan kung may mga world-class beauties ang academy natin, totoo ba? 747. Idol, totoo? Narinig din namin na isa siya sa mga tauhan ni Lance, ang pangalan niya ay Leslie, narinig ko na napakaganda niya. Sa kasamaang palad, ang Lance na iyon ay napakalakas, not to mention us, even though ang mga likas na Master Garden sa bahay ay hindi maglalakas loob na saktan siya. Okay, it's none of your business. Ang mga taong iyon ay mukhang walang katulad na pagsamba. Alam ng bawat internasyonal na estudyante na ang pinakamalakas sa mga Sea Beast Squad ay ang pinakakahanga-hanga, habang ang ibang mga internasyonal na estudyante ay nag-aalala pa rin tungkol sa buwanang tunggalian, sila, ang mga perverted henyo, ay pumunta na sa dagat upang hulihin ang mga hayop sa dagat, paano hindi nito ginagawang sumasamba ang karamihan sa mga internasyonal na estudyante. Ang 4 na pinakamalakas na miyembro ng Sea Beast Squad ay ang mga tao sa top 4 nanograms War God list. Iyong mga Maori na binitay ni Lance, siya ang panglima, ang mga Maori ay hindi makasali sa Sea Beast Squad dahil hindi pa siya nakakarating sa innate great perfection realm, kung hindi, isa rin siya sa mga miyembro ng Sea Beast Squad. Hahaha, world-class beauty, wait for me. Tumawa ng malakas ang lalaking tinatawag na NG, tumawa rin ng walang pakialam ang dalawa pang lalaki, habang ang babae, ngumuso, pervert, at lumipad pabalik sa sariling mansyon. Si Lance ay nagsasanay ng martial arts sa kanyang sariling bakuran. Wow! Inihagis ni Lance ang kanyang kutsilyo at espada sa lupa, medyo bigo. Practicing and practicing, yun lang, if I can't comprehend a higher level of saber intent, then yun lang ang magagawa ko sa martial art na ito. Sa isang espada sa aking kamay at isang espada sa aking puso, matagal ko nang naiintindihan ang dakilang intensyon ng pagkakaroon ng espada sa aking puso. Paano ko dapat unawain ang mas malalim na layunin? Umupo si Lance sa lupa, ang ganitong uri ng layunin ng espada ay talagang imposibleng ituro, na may espada sa isip, paano ko maiintindihan ang walang espada? Ang ikatlong antas ng layunin ng espada ay ang walang espada sa iyong kamay, na higit pa sa pagkakaroon ng espada sa iyong puso, mula sa pagkakaroon hanggang sa wala. Ngunit si Lance, ay hindi pa ito maintindihan. Sa sandaling ito, may sumigaw mula sa labas, nasaan si Lance? Sino ang tumawag sa akin? Naguguluhan ang puso ni Lance. Agad na lumipad sa himpapawid si Lance at agad na nakita ang 3 lalaki na nakatayo sa hangin sa itaas ng gate ng manor. Ikaw si Lance? Tanong ng isa sa mga lalaki, sa medyo mapagkunwari na tono na, sa madaling salita, hindi komportable para marinig ng mga tao. Si Lance ay hindi maganda ang mood ngayon, katatapos lang niyang bugbugin si Maurai sa umaga, pagkatapos ay bumalik na medyo mahina sa kanyang martial arts, pagkatapos ay gusto niyang mag-aral ng mga bagong galaw ngunit walang ideya, at nais na maunawaan ang isang mas mataas na antas ng sword intent, ay wala ring clue, kaya si Lance ay nasa kaguluhan na. Sa oras na ito, 3 hindi inanyayahang bisita ang dumating upang makita na nagpainit ng kaunti sa puso ni Lance. Oo, ako si Lance. Tumango si Lance, medyo nanlamig ang mukha, ngunit hindi ito narinig ng 3 lalaki, walang kamalay-malay na si Lance ay nasusunog na sa loob. Lance, ito ay Earthworm, ito ay si Holly, at ako si NG.
Sabi ng isa sa mga lalaki. Sinabi ni Lance, utot ka. Yuhu, napakayabang ng pakiramdam. Ang tatlong lalaki ay mukhang nagulat sa kanilang mga mata, kahit na si Lance ay medyo sikat, siya ay medyo sikat, hindi pa niya naabot ang kanilang taas sa sandaling ito, kung hindi ay matagal na siyang pumasok sa Sea Beast Squad. Lance, tinatanong kita, mayroon ka bang magandang international student sa ilalim mo na kilala bilang isang world-class na kagandahan? Tanong ng NG na iyon. Walang pag-aalinlangan na tumanggo si Lance, oo. Medyo nagulat silang tatlo, talagang hindi man lang ipinagtanggol ni Lance ang sarili, inamin lang niya, masyadong prangka. Okay, then, call out that beautiful foreign student, let's see how beautiful she is. Mabuti. Walang pag-aalinlangang tumanggo si Lance bilang pagsang-ayon na mas ikinagulat nilang tatlo. May pakiramdam sila sa loob nila na si Lance ay naglakas loob na tumanggo sa kanyang ulo bilang pagsang-ayon ng walang pag-aalinlangan, na para bang siya ay hindi. The fear of them at all or, they felt, to fear of them, Ken. Leslie, lumabas ka. Sigaw ni Lance. Sa susunod na segundo, lumipad si Leslie sa tabi ni Lance. Tanggalin ang maskara at hayaang masiyahan ang tatlong Grizzlies. Sabi ni Lance na may malamig na tingin. Galit na galit ang tatlong lalaki, nakita na lamang nilang tumanggo si Lance nang walang pag-aalinlangan, masyado ba silang natakot sa kanilang tatlo? Ngunit ngayon lang nila napagtanto na si Lance ay hindi masyadong natatakot sa kanila, ngunit sadyang hindi, ilagay mo sa mata niya kung hindi, paano niya masasabi sa mukha nila, hinahangaan ito ng tatlong grippers, kung grippers sila, sino pa ba sa mundo ang malakas at talentadong gwapo? Lance, ikaw. Galit na galit si NG. Ngumuso si Lance, huwag ka nang magsalita, hindi pa huli ang lahat para humanga muna sa poster ng aking babae. Pagkasabi niyan, binuksan ni Leslie ang kanyang maskara. Biglang napakita ang kagandahan ni Leslie sa mga mata ng tatlong lalaki, tumingin si Leslie kay Lance na medyo walang magawa, nasangkot na naman siya sa gulo para kay Lance, na hinayaan ang Star Sea Academy na kulang sa kagandahan ng sobra. Ang tatlong lalaki, sina NG, Earthworm, at Holly, ay nagulat nang makita nila ang Leslie, sa isang liblib na isla na labis na kulang sa mga babae at ng ahas na sumakay sa isang inahing baboy nang makita nila siya, biglang makakita ng kagandahan ng antas ni Leslie. Talagang nagpapawala sa isip ng mga tao. Silang tatlo na ngayon, nakatitig kay Leslie ng tahimik. Sinabi ni Lance, tatlo, tapos ka na bang humanga? Ito ang babaeng kinakalongko at natutulog sa ilalim ng mga saplot tuwing gabi. Si NG ang unang nagsabi, Lance, wala kang karapatan sa ganoong kagandang babae, kung alam mo ang gagawin, dapat alam mo ang gagawin. Sinabi ng Earthworm, F***, ako ay lumaki at nakakita ng ganoong kagandang babae sa unang pagkakataon, Lance, inuutusan kita na ibigay ito sa akin, para makabawi sa iyo, handa akong ipagpalit ang tatlong ordinaryong mga babaeng estudyanteng kasama mo, huwag kang magpasalamat. Lumunok din si Holly. Lance, miyembro tayo ng Sea Beast Squad, madalas tayong nabubuhay at namamatay sa ilalim ng dagat, magagandang babae, deserve natin silang tangkilikin, hindi mo pa sila deserve. Ngumuso si Lance, tapos ka na bang mangarap? Ano? Lance, gusto mo bang lumaban? Ni hindi ka pumunta para alamin ang status nating tatlo sa Star Ocean Academy, nakikita ko na medyo may potensyal ka, kaya hindi ako pinapahirapan ka, kaya ang dami kong sinasayang na salita sa iyo dito, kung wala ka pang alam, ako pa ang sisisihin. Hahaha. Binunot ni Lance ang kanyang espada at sinabi, kayong mga Polaka ay karapat-dapat lamang matulog kasama ang isang inahing baboy na Polaka din, ang lakas ng loob mong maging mayabang sa harap ko, hindi ka talaga marunong sumulat ng salita. Kamatayan, gawin mo, hahayaan kitang magkaroon ng 3 hampas, pagkatapos ng 3 hampas, pagkatapos ay masisisi ako sa pagiging malupit. Ano, let us make 3 stroke. What the F*** do you mean? Magsalita ka ng malinaw.
Sigaw ni Angie, akala niya ay magagawa ng isa sa kanila na ay bully si Lance nang walang diskusyon, ngunit hindi niya inaasahan na hahayaan ni Lance. Gumawa sila ng tatlong galaw. Ngumuso si Lance, bingi ka ba? Sama-sama, hahayaan kitang magkaroon ng tatlong stroke para sa iyong malaking talento, at ginagawa ko lang ito para sa isang magandang pulong sa hinaharap, kaya bakit hindi gawin mo? 748 F***CQ Si Angie ang unang sumugod, galit na galit sa loob, ang mga miyembro ng Sea Beast Squad, na hindi kailanman makakasama ng iba sa buong buhay nila, ay talagang tinatrato ng ganoong paghamak. Buzz! Si Angie ay naglabas ng isang malaking kadena na bakal sa kanyang kamay, Buzz at winalis ito patungo kay Lance, na gumawa ng isang nadarama at nanlamig na tunog, ang itim na kadena ay hindi bababa sa kapal ng hita ng isang tao. Sa sandaling gawin niya ito, nakita ni Lance kung gaano kalakas ang Angie na ito, talagang isang henyo, ang kanyang isang kadena na bakal ay nawalis, ang kapangyarihan ng kadena ay umabot sa hindi bababa sa 11 na antas ng martial arts, ang pag-unawa sa intensyon, ay dapat na umabot. Ang dakilang tagumpay ng pagkakaroon ng espada sa puso, kaya, talagang isang henyo. Gayunpaman, kung sino rin ang kanyang kalaban ay si Lance, isang taong umabot sa 12 baitang martial power pagkatapos pagsamahin ang mga espada, at malakas din sa mesmerism, ang mesmerism ay umabot sa 12 baitang. Ngumuso si Lance, nakakatalo sa sarili, baka sirain mo rin ito. Wow! Ang espada ni Lance ay tumama, at ang kadena ni Enchanted ay agad na naging isang seksyon. Swoosh! Umakyat ang espada ni Lance, at sa sumunod na segundo, mula sa pondiya ni Angie, may biglang nahulog. Ah! Sigaw ni Angie na tinakpan ang ilalim. Ang espada ni Lance sa kanyang kabilang kamay ay umindayog, at bago tumama sa lupa ang nahuhulog na bagay, isang talim ang tumakas, na natabunan ng ambon ng dugo, at ang bagay ay biglang naging ulan ng dugo. Ah! Nagulat ang dalawa pa, Earthworm at Holly. Isang beses lang lumaban si Angie, pero sobrang natalo siya. Gusto ni Lance na gumawa sila ng tatlong galaw, ngunit wala silang lakas para gawin iyon, kaya sayangin ito. Si Earthworm at Holly ay hindi mga tanga, at alam kaagad na hindi sila magkapareho. Run! Agad na tumakas ang dalawa, walang pakialam na si Angie ay natamba sa sakit sa himpapawid. Tumingin si Lance sa tumatakas na dalawa, nanlamig ang kanyang tingin, at muling pumitik ang espada sa kanyang kamay. Swoosh! Pumatak ang espada at lumipad sa balakang ni Holly, pagkatapos ay sinundan ng balakang ng Earthworm, at nang lumipad ang isang espada sa dalawang kumpol ng isang bagay ang nahulog. Canopy. Itinaas ni Lance ang talim sa kanyang kabilang kamay, at ang enerhiya ng talim ay ginawa ang dalawang nahuhulog na kumpol sa dalawang madugong ambon. Ah! Silang tatlo lang ang gamulong sa himpapawid, ang bilis ni Lance ay walang kapantay na mabilis at ang kanyang lakas ay mas malalim, sila ay sadyang wala sa parehong antas. Kahit na si Lance mismo ay nag-isip na ang kanyang saber combined martial arts skills ay itinuturing na napakahina, ngunit nakadepende ito sa kung kanino siya ikinumpara, hindi kapani-pani walang malakas pa rin siya kumpara sa kanila. Sa sandaling ito, isang babae ang mabilis na lumipad mula sa malayo. Stop! Sigaw ng babae. Ang babaeng ito ay ang babaeng miyembro ng Sea Beast Squad, na pinangalan ng Jenny, na siyang pinakamalakas sa mga miyembro ng Sea Beast Squad at naging kapitan ng Sea Beast Squad. Jenny, iligtas mo ako. Captain, pinutol niya ako sa ibaba. Naunawaan ni Jenny sa isang sulyap na noong kababalik nila mula sa dagat ng magkasama, narinig niya ang tatlong ito, nakukuha ng isang babae, at tinanong kung talagang may magandang babae si Lance sa ilalim niya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, bumalik lang siya para kumuha. Naligo at lumabas, ngunit nangyari ito, tatlong miyembro ng koponan, ay sinayang ni Lance sa ibaba. Medyo maputi ang mukha ni Jenny, at nang tumingin ang kanyang mga mata kay Lance, medyo nagalit siya sa ginawa niyang mabigat na kamay upang alisin ang mga ugat ng buhay ng mga tao. Lance, napakalupit mo.
Tumingin si Lance sa babae at sinabing, ang bagay na ito ay wala sa iyo, kung alam mo kung ano ang makakabuti para sa iyo, umalis ka. Imposible, ako ang kapitan ng Sea Beast Squad, hayaan mo akong matutunan ang iyong makikinang na mga galaw. Sabi ni Jenny, isang talim ng puting liwanag ang kumislap sa kanyang katawan, isang malambot na espada ang hinugot mula sa kanyang baywang, ang espada ay lumabas na parang hamog na nagyelo, ang talas, tila nagdadala ng amoy ng dugo. Sabay-sabay na pagtatapos ni Lance, ang babaeng ito. Walang alinlangan ang pinakamalakas sa kanilang lahat. Swoosh! Ang espada sa kamay ni Lance ay biglang lumipad palabas, kasing bilis ng kidlat. Puff! Isang espada ang bumasa sa dibdib at dumaan sa dibdib ni Jenny. Wow! Napaatras ng malakas na puwersa ang babae. Thud! Sa wakas, inipit siya ng espada ni Lance sa malapit na puno. Ah! Si Jenny ay utu-uto, siya, nakakapagtaka, ay wala sa parehong antas, paano magkakaroon ng Star Ocean Academy ng ganoon kalakas na mga dayuhang estudyante? Kung mayroon siya, paano siya magiging una sa labanan pagraranggo ng Diyos? Hindi magawang matamaan, isa ring innate great perfection, siya, hindi sa lahat sa parehong antas, ang tatlong idiots, nakipag-usap sa mga ganoong tao, hindi nakakagulat na sila ay nasayang sa ibaba. Buzz! Sa oras na ito, biglang lumitaw ang figure ni Lance sa harap ni Jenny. Sinabi ni Lance, miyembro ng Sea Beast Squad, masyadong marumi, ang espadang ito ay isang parusa para sa iyo, ang kapitan. Pagkatapos sabihin iyon, hinugot ni Lance ang kanyang espada, at si Jenny na nakaipit sa puno ay nahulog din sa lupa, tinakpan ang kanyang dibdib, bumubuga ang dugo. Ang sugat na ito, syempre, ay hindi maaaring mamatay, kahit na ang tatlong iyon ay baldado sa ibaba, ngunit ang pile sa ilalim ay sa huli ay nakakagulo, at kung aayusin mo ito, hindi mo alam kung gaano karaming function ang natitira. Kayong lahat, bumalik. Sigaw ni Jenny sa 3 taong iyon. Hindi nagtagal, nawala silang 4 sa mansyon ni Lance. Lumipad si Leslie sa tabi ni Lance at abalang sinabi, Lance, masyado kang natatakot. Oo. Mukhang napakabangis mo ngayon, hindi ka man lang nagpakita ng awa sa kanila. Malakas man ako o nabully ako sa kanila, kailangan ko bang magpakita ng awa? Bakit parang baliw silang lahat kapag nakita nila ako? Starfish Academy, kung gaano kalaki ang kakulangan ng mga kababaihan dito, hindi mo malalaman, ang mga internasyonal na estudyante na nabubuhay sa ilalim ng Bar Isles, wala silang mga babae, nanggagahasa ng mga inahing baboy sa kakahuyan. Hindi ko alam. Mag-isa, kaya normal lang na mababaliw sila kapag bigla ka nilang nakita dito. Sige, ayoko munang pag-usapan ito, kailangan kong ipagpatuloy ang pag-aaral ko sa martial arts ko, masyadong mahina ang martial arts ko, kailangan kong pagbutihin. Binigyan ni Leslie si Lance ng isang mapagpanggap na tingin, lahat ng 4 na pinakamalakas na tao sa Star Ocean Academy ay binugbog, at sinabi pa rin na sila ay mahina. Nagpatuloy si Lance sa pag-aaral ng martial arts. At Shanghai Academy, ngayon ay hindi nakatadhana na maging tahimik. Ang mga miyembro ng Sea Beast Team, na sinasamba at hinahangaan ng lahat ng mga internasyonal na estudyante sa akademya, 3 lalaki ay baldado, at maging ang pinuno ng koponan, si Jenny, ay may taybak na tinusok sa kanyang dibdib, at ang taong gumawa nito ay Lance. Ang insidenteng ito ay nakatadhana upang pukawin ang Star Ocean Academy. Sa sandaling ito, sa isang partikular na silid ng Star Ocean Academy, si Maurice, na brutal na binugbog ni Lance sa umaga, ay gumaling at ngayon ay nagising. Pagkagising niya, umungol si Maurice, huwag mo akong pigilan, papatayin ko si Lance. Kuya wag na, hindi ka pa nga match sa kanya Huwag mo akong pigilan, kahit hindi ako kalaban, papatayin ko siya. Sa sandaling iyon, tumakbo ang isang lalaki mula sa labas at sumigaw, Kuya, grabe, may malaking nangyari. Kahit anong malaking bagay ang nangyari, walang silbi, papatayin ko si Lance. Kuya, narinig ko lang ang balita, sinubukan ng mga miyembro ng Sea Beast Team, Earthworm, Holly, at Angie, na nakawin ang babae ni Lance,
at napilayan sila ni Lance sa ibaba, at maging ang pinuno ng koponan, si Jenny, ay nakuha. Isang taybak sa kanyang dibdib. Ako. Si Maurice, nakakasigaw lang na papatayin niya si Lance, ay nagtakip ng kanyang kumot at mukhang gagaling siya sa kanyang mga sugat. 749. Walang espada sa kamay. Walang espada. Kung may espada, paanong walang espada? Mas mabuting walang espada kaysa magkaroon ng espada. Mukhang naiintindihan ko na ang pagkakaroon ng espada sa kamay ay ang pakiramdam ng espada at ang kamay ay nagiging isa, at kapag umabot sa mas mataas na antas, ang kamay ang espada at ang espada ay ang kamay. Ako ay naipit sa ideya na ang espada ay magagamit lamang gamit ang espada at ang espada ay magagamit lamang sa espada, paano ito makakarating sa estado ng pagiging walang espada? Upang tunay na maabot ang kawalan ng espada sa kamay, hindi na kailangang makilala sa pagitan ng isang taybak o taybak, anumang sandata ay taybak, at lahat ng sandata ay mga espada lamang. Biglang umupo si Lance sa sahig, kinuha ang espadang iyon gamit ang casual na pag-indayog, at sa isang malakas na tunog, ang hangin ay nakompres. Hahaha, ang aking layunin sa espada ay napunta sa ibang antas, umabot sa antas ng pagpasok ng walang espada sa aking kamay. Ngayon, hindi ko na kailangang gumamit ng dalawang sandata upang pagsamahin ang aking mga espada, isa sa aking mga espada, o isa sa aking mga kutsilyo, ay sapat na upang maisigawa ang kombinasyon sa parehong oras. Pagkatapos sabihin iyon, iwinagayway ni Lance ang kanyang kamay, ang espada sa kanyang kamay ng sabay-sabay, ginawa niya ang Killing God Saber Technique at ang Descending Dragon Sword Technique, ang dalawang martial arts ng pagsasama-sama ng isang espada, at ang dalawa. Ang martial arts ng pagsasama-sama ng bawat kaliwa at kanang kamay ay nakagawa na ng isang husay na paglukso, at hindi lamang ang kapangyarihan ay umabot sa isang husay na pagtaas, ngunit ito rin ay nag-save ng maraming enerhiya sa pag-iisip. Ang sword power ni Lance mula sa swing na ito ngayon ay umabot na sa kapangyarihan ng isang 13 gradong martial art. Karaniwan, ang isang malakas na tao lamang na ang kaharian ay umabot sa gitna ng Unity Realm ang makakagawa ng 13 Prince Martial Art. Si Lance, sa kabilang banda, ay nagawa na ito ngayon. Sa lakas ng martial art na ito, natakot si Lance na ang una at ikalawang antas ng Early Unity Realm ay hindi na magkaribal, at kahit ang ikatlong antas ay maaaring hindi nanalo kay Lance, na nasa tuktok ng Early Unity Realm. Maaaring lumaban. Ang kaharian ni Lance ay hindi pa ganap na nakapasok sa Unity Realm, ngunit ang kanyang lakas, gayunpaman, ay maaaring makipaglaban sa buong Early Unity Realm sa isang labanan. Si Lance sa sandaling ito ay parang gustong makahanap ng isang eksperto na makakalaban. Lance. Pumasok si Leslie mula sa labas. Ano ito? Sa wakas natapos mo na rin ang research mo, ha? Isang araw at 2 gabi na. Sabi ni Leslie. Ano? 2 araw at gabi. Oo, 1 araw at 2 gabi kang nakaupo dito, hindi kumikibo, natatakot akong tawagan ka. Kinilabutan si Lance, pakiramdam niya kanina pa siya nag-aaral dito, ngunit sinabi ni Leslie na 1 araw at 2 gabi na. Anong problema? Tanong ni Lance. Siyempre may nangyari, sinira mo ang buhay ng 3 tao mula sa Sea Beast Squad noong nakaraang araw, at natalo mo rin ang kapitan ng Sea Beast Squad na si Jenny, sa isang galaw, na nagpagulo na sa buong Star Ocean Academy. 3 tao na ang dugo ay iyong napilayan, ay dinmande kanila sa Heavenly Star Pavilion, at ang Heavenly Star Pavilion ay nagpadala ng ilang grupo ng mga tao para ipatawag ka, ngunit nakita kong may naiintindihan ka, kaya hindi nakita inistorbo. Oh, kung ganoon, pumunta tayo sa Celestial Star Pavilion. Agad na pumunta si Lance sa Celestial Star Pavilion, hawak lamang ang isang espada sa kanyang kamay. Si Leslie ay abala sa pagpapaalala, nakalimutan mong kunin ang iyong espada. Sinabi ni Lance, hindi na kailangang kunin, ang aking espada ay ang aking espada. Og! Hindi mo maiintindihan. Lumipad si Lance papunta sa Celestial Star Pavilion.
Nang dumating si Lance sa Heavenly Star Pavilion, natagpuan niya ang maraming internasyonal na estudyante na nakapaligid sa pavilion, at nang makita niyang lumitaw si Lance, tumakbo palabas ang mga internasyonal na estudyanteng iyon at tumingin kay Lance na may sambahin na mga mata. Ministro. Dahil hindi makasamba, tinalo ni Lance ang buong si Beast Squad ng mag-isa. Lumipad si Lance papunta sa Heavenly Star Pavilion. Lance, sa wakas ay dumating ka na, buong araw kitang hinihintay. Ang master ng Heavenly Star Pavilion, sabi ni Wanderlust, si Wanderlust ay tumingin kay Lance ng may pagkamangha, bagaman hindi pa umabot sa kanyang level si Lance, ngunit sa talentong ipinakita ni Lance, sandali na lang. Oo, nandito ako, sino ang nagdemanda sa akin? Sabi ni Lance. Makikita mo para sa iyong sarili. Ibinaling ni Lance ang kanyang ulo upang makita na sina Angie, Holly, at Earthworm, na ang dugo ay napilayan niya noong nakaraang araw, ay nakatayo sa gilid na may galit sa kanilang mga mata, nakatingin kay Lance, at may kasama silang isang lalaki mula sa unang antas ng Early Unity Realm, na galit ding nakatingin kay Lance. Sino ka? Ang mga mata ni Lance ay nasa lalaking ito sa mga unang yugto ng Unity Realm, na hindi kilala ni Lance. Lance, kapatid ako ni Holly, Hobbs. Nakanganga na sabi ng lalaki. Oh, kapatid ni Holly. Bahagyang tumango si Lance, hindi nagpakita ng anumang kaduwagan ang kanyang mukha, dahil, sa unang antas ng Early Unity Realm, hindi na ito pinansin ni Lance. Ang kasalukuyang Lance ay ganap na walang takot noong una at ikalawang antas ng Early Unity Realm. Ang ikatlong layer ay hindi rin dapat katakutin, at kahit na, sa tuktok ng Early Unity Realm, mayroon siyang kapangyarihan na lumaban. Sa makatuwid, sa mga mata ni Lance, ang kapatid ni Holly si Hobbs ay isang mahina, paano ipapakita ni Lance ang duwag sa isang mahina? Ang Heavenly Star Pavilion's Wanderer ay binibigyang pansin ang mukha ni Lance, at nang makita niyang si Lance ay hindi nagpakita ng anumang kaduwagan sa mukha ng kapatid ni Holly, isang malakas na tao ng Unity Realm, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunti. Nalilito. Kuya, patayin mo siya para sa akin. Itinuro ni Wooly si Lance at sumigaw. Ngumuso ng masama si Lance. Sinira ni Lance ang buhay ng kapatid ni Hobbs at kumikilos pa rin siya ng mayabang at walang takot sa ngayon. Sinabi nilang tiyan nyo, Lance, nakita mo ang bagay, ginamit mo ang lynching upang alisin ang buhay nilang tatlo, ngayon ay hindi sila nasisiyahan, ikaw mismo ang nagsasabi kung ano ang gagawin. Sinabi ni Lance, ano ang dapat gawin? Kung bibigyan pa ako ng isa pang pagkakataon, lampoin ko pa rin silang tatlo. Namutla ang mukha nilang tiyan nyo, talagang nangahas si Lance na sabihin iyon sa sitwasyong ito, hindi ba niya alam na si Hobbs ay nasa larangan ng pagkakaisa? Tila kailangan ni Long Tianyo na ipaalam kay Lance. Agad na sinabi ni Long Tianyo, Lance, na, hayaan mong ipakilala ko sa iyo itong si Hobbs, dati siyang internasyonal na estudyante sa Star Ocean Academy, ngunit hindi siya umalis hanggang sa tumuntong siya sa Unity Realm, at ngayon ay isang staff. Miyembro ng akademya. Sa madaling salita, itong Hobbs, sa ngayon, ay isang malakas na miyembro ng Unity Realm. Naisip ni Wanderlust na hindi alam ni Lance ang lakas ni Hobbs at galit siya dahil siya ay ignorante. Gayunpaman, ngumiti si Lance, Senior Long Tianyo, hindi mo na kailangang ipaalala sa akin lalo na, tiyak kong nakikita na siya ay nasa Unity Realm, at alam ko rin na siya ay nasa Unity Realm, ang unang yugto, at ang unang antas. Binigyan ni Long Tianyo si Lance ng isang blankong tingin, dahil alam mong siya ay nasa Unity Realm, bakit hindi mo agad ibaba ang iyong paninindigan at humingi ng tawad sa kanya, tutulungan kitang magmanyobra muli, tulungan mo si Holly na mabawi ang kanyang buhay. Pagkatapos ay mag-set up ng ilang mesa, at hayaan ang bagay na ito. Hahaha. Tumawa si Lance. Anong tinatawa-tawa mo? Kumunat ang noo ni Wanderlust at nagtanong. Senior Wanderlust, salamat sa iyong kabaitan, ngunit hindi salamat. 750. Lance, I'm speaking for you, you. Kumunat ang mga kilay ni Long Tianyo, pakiramdam na medyo hindi alam ni Lance ang kanyang sarili. Sinabi ng galit ni Hobbs kay Long Tianyo, Senior Long, ano pa ang masasabi mo ngayon?
Ipinagtatanggol mo pa rin ba siya? Tinatanong kita muli, maaari ba akong maghiganti sa kanya? Iginalang ko ang Heavenly Star Pavilion bago ako dumating. Para humingi ng payo, kung hindi ko iginalang ang Heavenly Star Pavilion, pinuntahan ko siya ng pribado, at pinahirapan ko siya ng pribado. Ngunit ngayon, nakita mo, wala pa rin siyang kaunting kasalanan at sobrang yabang, tolerable. Gumagala na may halong nguso, sinabi niya, Hobbs, ang dati mong kahilingan, inaprobahan ko ito, bigyang pansin ang proporsyon, huwag gumawa ng eksena. At Lance, ginawa ko ang aking makakaya upang maging mabait, makikita mo ito sarili mo. Salamat. Tumango si Lance, sinabi ni Wanderlust na bagay para sa kanya, ngunit hindi na kailangan ni Lance, nagpasalamat lang siya sa kanyang kabaitan. Binunot ni Hobbs ang kanyang espada at sinabing, Lance, sinira mo ang ugat ng buhay ng kapatid ko, ngayon, sinira ko ang ugat ng buhay mo, huwag mong sabihing binubuli kita, binigyan kita ng 3 minuto para makatakas, pagkatapos ng 3 minuto, hahabulin ko kaagad. Ikaw. Simulang magbilang, 1, 2, 3. Hindi agad tumakas si Lance, ngunit sinabing, huwag mong bilangin. Ano? Ayaw mo man lang ng 3 minutong oras ng pagtakas na binigay ko sayo. Hobbs, don't waste my time. Just do it. Kung talagang may kapangyarihan kang pilayin ang buhay ko, I'll do it willingly. F***sake. Naiinis si Hobbs na binigyan niya ng pagkakataon si Lance at talagang tinawag niya itong pag-aaksaya ng kanyang oras, ano pa ba ang mas nakakainis kaysa doon? Phew! Pinatay ni Hobbs si Lance sa isang iglap. Tumingin si Lance sa espada ni Hobbs at may malinaw na paghatol sa kanyang lakas, o kahit na sabihin pa, mahina ang kanyang lakas sa mga mata ni Lance. Item, ang tanging punto na dapat purihin ay ang kanyang espada ay puno ng madugong aura na nakamamatay, ang puntong ito ay tiyak na may kinalaman sa kanyang mahabang tunggalian sa hayop sa dagat, maliban doon, walang saysay na purihin si Lance. Sa gayong mahinang lakas, si Lance ay nandidiri. Nang akala ng lahat na si Lance ay masasayang din bilang isang eunuch, para lamang makita na ang espada ni Lance ay hindi man lang nabunot, ang espada ay iwinagayway, at sa isang putok, isang walang kapantay na talas ang umatake kay Hobbs, bagamat si Lance ay ginawa. Ni hindi man lang niya binunot ang kanyang espada, ngunit ang pakiramdam ay katulad ng isang walang kapantay na matalas na espada na tumutusok. Ang espada. Wow! Si Hobbs, na hindi pa nakakalapit, ay lumipad ng paurong palabas ng Heavenly Star Pavilion at naunang bumagsak sa Heavenly Star Square. Ano? Napatingin si Long Tianya kay Lance nang may pagtataka. Lumipad si Lance palabas ng Celestial Star Pavilion sa isang kisap mata at tumayo sa ibabaw ng Celestial Star Square, nakatingin sa ibaba kay Hobbs na napadpad sa lupa. Bumangon si Hobbs mula sa lupa. Swoosh! Sa susunod na sandali, itinutok ni Lance ang kanyang espada kay Hobbs, at biglang, naramdaman ni Hobbs ang kanyang buong katawan na nanlamig. Si Lance ay halatang hindi pa nakakarating sa Unity Realm, ngunit ito ay naging sanhi ng kanyang pakiramdam ng malamig na yelo. Silang Tianyo at ang iba ay abala din sa paglipad palabas, silang Tianyo ay tumingin sa likod ni Lance na may pagtataka, at biglang naramdaman na ang likod ni Lance ay hindi maarok. Kuya! Sigaw ni Holly. Sinabi ni Hobbs, Lance, ipinapayo ko sa iyo na huwag gumawa ng anuman, ito ang Heavenly Star Pavilion. Tinanggal ni Lance ang kanyang espada at ngumuso, Hobbs, sa tingin mo ba ay papatayin kita? Mali, hindi kita papatayin, dahil napakababa ng kalaban ko para maging interesado akong patayin ka. Itinuturo ko ang espada ko sayo, at gusto ko lang sabihin na lumabas ka na. Brr! Kinagat ni Hobbs ang kanyang mga ngipin, nakaramdam ng hiya, binyantaan niya si Lance na huwag gagawa ng anumang bagay ng walang ingat, ngunit hindi niya inaasahan na sasabihin ni Lance na masyadong mababa ang kanyang kalaban, hindi man lang siya interesadong patayin siya. Nararamdaman ni Hobbs na siya ay binubugbog dahil sa pagtaas ng kanyang katayuan, siya ay masyadong nahihiya sa mga mata ni Lance upang maging interesado na patayin siya. Lance, count you out. Ungol ni Hobbs, pumipihit at lumipad palayo. Kuya!
Sigaw ng kapatid ni Hobbs na si Holly. Kanina lang siya naging vocal tungkol sa paghihiganti, at bigla na lang nawala ang usok. Tumingin pabalik si Lance sa dalawa pa, sina Enzi at Earthworm, at sinabing, ngayon alam mo na, ito ang pinakamagandang regalo na hindi ko kayo napatay noong araw na iyon. Si Enzi at Earthworm ay parehong nanginginig, si Lance ay segendahan pa nga ang kapatid ni Holly, sila at si Lance, hindi lamang sila ay hindi sa parehong antas, sila ay hindi sa parehong antas sa lahat. Lance ay napakalakas, ang pagtanggal sa kanila ay isa na regalo, kung hindi, patayin mo na lang sila. Roll. Si Enzi at Earthworm ay parehong lumipad sa isang sandali ng abo. Tumingin si Long Tianya kay Lance na parang hindi niya ito nakilala. Wala pang isang buwan, si Lance ay talagang lumaki ng napakabilis na mahirap makita, at ang hindi maipaliwanag na lakas na iyon at ang kahangahangang presensya na tumitingin sa mundo ay medyo natakot siyang tawagin ang kanyang sarili na senior sa harap ni Lance. Talagang tinalo ni Lance ang isang maagang Unification Realm powerhouse, na parang isang mito sa puso ng mga internasyonal na estudyante. Sa hindi kalayuan, dalawang mid-Unity Realm powerhouses ay tahimik na tumingin kay Lance, ito ay si Igor at ang kanyang asawa. Igor, itong Kuya Lance mo ay talagang malalim, mukhang hindi pa siya nakakatuntong sa Unity Realm, pero vulnerable pa siya sa hubs ng Unity Realm. Sabi ng asawa ni Igor na si Megan. Tumango si Igor, oo. Laking gulat ko nang makita ko siya ngayon, sandali pa lang mula nang makita ko siya, pero malaki ang pinagbago niya. Naaalala mo ba noong sinabi ko sa iyo noon na alam ni Lance ang Socking Power Technique? That time, naramdaman kong unpredictable ang future ni Brother Lance, kaya maaga akong nakipag-ayos sa kanya, pero ngayon parang may uso talaga. Kung gayon, yayain natin siya sa hapunan ngayong gabi. Katulad ng naisip ko. Sa Heavenly Star Plaza, lumipad si Wanderlust sa harap ni Lance. Kuya Lance, ginulat mo talaga ako. Sobrang papuri si Senior Long, babalik muna ako kung maayos na ang lahat. Si Lance ay mukhang aalis na. May gustong sabihin si Long Tianyo, ngunit hindi niya ginawa, pinapanood si Lance na lumipad palayo. Hindi alam nilang Tianyo kung ano ang iisipin sa loob. Ano ang iniisip mo? Lumipad si Igor sa tabi ni Wanderlust at nakangiting nagtanong. Igor, nakita mo kung ano ang ginawa ni Lance kanina, tama? Tama. Ano nga ba ang pinanggalingan ni Lance, isang distrito sa tuktok ng innate great perfection, natalo niya si Hobbs sa maagang yugto ng Unity Realm, alinman, nagtataglay siya ng kamanghamanghang talento o, nagtataglay siya ng mga kamanghamanghang paraan. Sinabi ni Igor, si Lance ay mayroon pareho, hindi mo ba nakikita? Ngayon lang na kumilos si Lance, ang momentum na iyon, malinaw na ang kanyang pag-unawa sa layunin ng espada ay umabot sa punto kung saan wala siyang espada sa kanyang kamay, at bagamat hindi ko siya nakitang nagsagawa ng kanyang martial arts, sigurado ako na ang kanyang martial arts ay hindi bababa sa lakas ng 13 baitang. Oh,